Hi guys! Hi guys! Kumusta? It's been a while diri sa ako ang YouTube channel, no? So, ngayon i-share ko sa inyo about dun sa surgery ko. So, nag-surgery ako ng gallbladder removal is May 15, 2025. And now is August 25, 2025. So, 3 months na siya, guys. So, yeah. Gusto kong ipakita sa inyo. Sige lang ako ng isip ng okay, mag-video ako about sa gallbladder removal ko, but ngayon ko lang siya magagawa. So anyway, so yeah, ito po yun. Check this out. So good morning. So May 14, 2025 mag-surgery ko niya 8:30. I need to be in the hospital. So 7:30 magikan mi diri. So laparoscopic lang siya, guys. Dito, and dito I think. So hopefully everything will be okay. Walang problema. So yeah. See you later after the surgery. So ito yung na-admission ako, guys. Tapos kinuhaan ako ng dugo. In-ECG na ako dito, pero hindi natuloy nung May 14. So, binisita muna ako ni Paning, ni Glenn, tsaka dinalhan nila ako ng fruit. Salamat sa inyo. At then, binigyan ako ni Lola ng ito. Tapos, ito na yung pagka May 15 after the surgery. So, ito yung nangyari sa akin, guys. As in, tulog na tulog ako, tapos hubad ako niyan. Thank you to my sister-in-law, Ana Lolot-Lot, sa pag-help sa akin, sa pagbantay for one night. And ayan guys, super clean pa yung plastic, wala pang dugo. So next naman is pahirapan guys pag umihi kasi hilo pa ako niyan sa anesthesia kaya may arenula na nailagay dyan, sinaksak sa puwit ko. So ito na yung may dugo ang plastic. Ano to yung dugo at saka tubig na natitira sa ilalim ng tiyan ko. Yan yun, sabi nila ng doktor at saka nurse. So ito na yung pwede na akong kumain, uminom ng tea. So yan, namaga na yung kamay ko kasi grabe, dalawa yung karayom. So ito na guys, pwede na akong makaupo nito, tinanggal na nila yung dugo sa yan. So new dugo na yan siya at saka tubig. So yan yung kinabukasan na pwede na akong makatayo na ako, makaupo. Yan. So gawas na ako guys. Ako Raisa magbaklay ko. Sakay ra ko taxi, taxi. Kay bisis lang amo. Luyas bata uy. Nagkabiba sa bag. Uy ilis. So Sunday. This is my scar. So 5 days from surgery. I will take a shower now. So, muna siya ang akong tiyan. So, yeah. Let's check later. So, after the shower, guys, muna na siya. So, diri. Dito. Nataranta ako nito guys kasi akala ko sinirado ng doktor yung yung belly button ko. Hindi pala. Ka-joker. So kani guys, ilang days na to siya guys So ito yung yeah. Ayan. Ito na yun guys. 3 months and 10 days. 10 days ba? No, 5 days. 3 months and 10 days. So, 1, 2, 3, 4. So, ito yung sa ko dito sa belly button. Yan. So, kita ba ninyo? So, yan. So, ito yung guys, may maramdaman ako dito. Is parang mag-keloid siya. Yung scars niya is nagki-keloid siya. So, yeah. 3 months. So, yes guys. So, yun yung nangyari sa akin. Yeah, yung mga scars ko is parang
lumalaki siya. So, pa-keloid na yun eh. So, anyways, nag-try ako maglagay ng anti-keloid na cream. So, hopefully, maging okay siya. So, anyway, it's okay. Remembrance natin yun sa sa mga nangyayari. So, anyway guys, pala guys dito sa Greece, ang health insurance pala guys, lalo na sa atin na from third world, so hindi tayo naka-base talaga dito, is from other country. Guys, every 1 year, kailangan i-renew natin yung health insurance natin. So, every February katapusan until March 1st week, yung renewal. So, i-renew nyo kaagad guys, every year i-renew nyo. Kasi yung sa akin, doon namin na-discover. So, medyo natagalan kasi from appointment, 1 week pa siya bago ko ma-submit yung documents para ma-renew yung health insurance ko. So, na-waste na yung 1 week ko na paghihintay para sa surgery. So, anyways, from nangyari yon yung March 31 ko inatake yun eh, March 31. Tapos, May 14 yung schedule ko sa surgery. Pero hindi siya natuloy ng 14, kinabukasan pa. So, May 15 yung surgery ko. So, medyo matagal-tagal bago siya dun sa 1.5 months bago dun sa inatake ako. Nung nalaman ko na yun na nga, yung about sa gallstone nga. So, anyway guys, yung ko pala, yung gallbladder ko is, ito yung gallbladder. So, ito yung may tube dito. So, yung bato ko is dito. So, nakabara siya. So, yung loob ng gallbladder ko is may liquid siya na 100 ml. So, dapat 50 ml lang yun. Kaso nga, hindi na makalabas yung liquid kasi naharangan siya ng bato, yung ganyan. So, hindi na siya makalabas yung liquid na pinoproduce ng gallbladder. So, naipon siya dun. So, naging 100 ml. So, sabi ng doktor, kailangan pa nilang ipump yun kasi diba, binutasan lang. So, kailangan nilang ipump yun, yung liquid sa loob ng gallbladder kasi tinry nilang hilahin pero hindi siya kasya sa ginawa nilang butas. So, kailangan nilang ipump yun, kunin yung liquid sa loob ng gallbladder ko kasi 100 ml bago nila hinugot. So, sabi ng doktor, hindi daw niya ma-imagine paano ko hinandle yung pain na ganun. So, imagine niyo guys, in pain ka, tapos kailangan mo pang magtrabaho kasi naghihintay ka pa ng schedule. Diba napakahirap? Pero, thanks God sa lahat-lahat kasi nakayanan ko. And napakahirap kasi tayong mga OFW, after the surgery, pag uwi ko kasi sabi ni Amo, saan ka uuwi? Sa flat mo or sa bahay? So naisip ko, baka kung anong mangyari sa akin sa flat, ako lang mag-isa. So at least sa kanila, andun sila, matawagan nila yung doktor. So I decided na, sabi ko, uuwi ako sa bahay nila. So yun guys, nasi-stress ako kasi pagdating ko is ang gulo ng bahay. So, 'di ba, parang kailangan kong i-tidy up muna yung, like example, ang kusina. So, alam mo, ang sakit pa nun. Pero nasa pa ako, naka-painkiller pa ako nun. Pero syempre, pa dito sa tiyan ko. 2 days pa lang yun na surgery. So, ayun. Napakahirap. Tapos sabi ng doktor, 3 days lang daw. So after 3 days, pagkatapos kong naligo, parang kailangan ko ng kumilos. Kasi nga, yun yung nalaman nila Amo na, no problem. Like, diba, yung parang minor lang siya na surgery, ganun. Pero sa akin kasi, iba yung case ko kasi, ang kasi noon, 1 night lang magstay. Pero sa akin, kasi nakita sa doktor na hindi pa ako okay. 2 nights ako sa hospital. Kaya parang kasi sa akin, parang lumala na siya. So, malala na siya. So, yun guys. So, anyway, yun lang yung isi-share ko sa inyo. Basta, good luck sa ating lahat. Good luck sa inyong lahat, sa ating lahat na mga OFW na, yung pinag-pray natin na sana healthy tayo, sana hindi natin maranasan ng mga ganong sakit. Pero, anyway, it happens. So,
Pagpasalamat pa din ako sa Panginoon na naging okay ang lahat. At saka of course, salamat sa employer ko na hindi ako pinabayaan. So that's all guys. Salamat sa pagpapanood. Salamat sa pag-watch. And God bless. Bye!